Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Minsan, ang karahasan pa ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang masayang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Dito kasi nasusukat kung gaano kahalaga sa isang tao ang kanyang minamahal. Sa kaso ng aking ibabahagi sa inyo, Miss Winnie, masasabi kong ito po ang perpektong halimbawa ng isang nasirang pagsasama. Ako po si Deliz, 45 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong ako ay dalaga pa lamang, taong 2000. Tungkol ito sa kapitbahay namin noon na sina Ate Carmen at Kuya Fidel. Bagong kasalang dalawa nang manirahan sila sa barangay namin. Yung bahay nila katabi rin ng bahay namin. Malapit po ako kay Ate Carmen dahil madalas akong pagbantayin ng kanilang 9 na taong gulang na anak sa tuwing umaalis ang mag-asawa at may mga mahahalagang lakad. Ako ang naiiwan sa kanilang bahay kaya tumutulong na rin ako lalo na't arawan nila akong binabayaran. Malaking bagay po yun sa akin bilang estudyante. Masaya din naman na magtrabaho kina Ate Carmen eh. Mabuti silang mag-asawa at parehong mabait. Sa katunayan, palagi pa silang concerned sa akin. Halos araw-araw binibigyan nila ako ng payo. Naku, ikaw Deliz ha? Huwag ka munang magbo-boyfriend. Panggulo lang yan sa pag-aaral mo. Tsaka ka na makipagrelasyon kung nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Opo naman ate, ang hirap kaya ng buhay. Tapos magbo-boyfriend na ako kagad. Naku, baka mamaya ako pang bumuhay sa lalaking yun. Kailangan may matinuna muna akong trabaho para makatulong sa pamilya ko. Tapos kung magkakajowa na ako, pipiliin ko yung boss ko para mapera. Yan, tama yan Deliz. Kailangan piliin mo yung mayaman. Para naman maambunan din kami ng swerte. Alam mo Fidel, nakakahiya ka. Talagang ibubugaw mo pa si Deliz ha? Naku, wag kang ganyan. Bunsong kapatid na natin yan. At tagapagbantay pa ng prinsesa natin. Ate, alam ko naman pong biruan lang natin ito ni Kuya. Hayaan mo na. Minsan lang din ako mangarap na may mayaman na boyfriend eh. Sus, kayo talaga? O sige na, magmerienda na tayo at may gagawin pa ako. Ako din. Ako na po muna ang magbabantay kay Unika Iha. Saad ko sa kanya. Sa araw-araw na nakakasama ko sina Kuya Fidel at Ate Carmen, napagtanto ko kung gaano kasaya silang kasama. Larawan ng isang mapagmahal at puno ng pag-asang pamilya. Kaso lang may mga pagkakataon talaga na hindi natin inaasahan. Kinausap ako ni Ate Carmen isang araw. Magpapasama siya sa palengke para mamili ng mga pansahog sa lulutuin niyang masarap na putahe. Tuwing linggo talaga ganun ang mag-asawa, nagbabanting sa araw na wala silang pasok. Ako naman, mula Lunes hanggang Biyernes, pang night classes ako. At saka hindi naman sumpungin ng anak nila. Pumayag ako dahil mabilis lang naman mamalengke noon si Ate Carmen. Nakalista na kasi ang lahat ng bibilhin niya eh. Tricycle lang ang sinakyan namin papuntang palengke. Pagdating doon ay kaagad kaming lumibot para makahanap ng mga murang presyo ng karne. Nakipagtawaran pa si ate sa isa sa mga suki niya nang lumapit sa amin si Tunying. Aba, ang aga nyo ngayon Carmen ah. Ano ngayon kung maaga kami? Bakit? Palengke mo ba to? Suplada mo naman. Parang binabati ko lang kayo ni Carmen eh. Ano, may pambaong ka na ba? Sama ka muna sa akin isang gabi lang. Ako nang bahala sa tuition mo. Ang kapal din naman ng mukha mo no? Tingin mo sa akin bayarang babae? Che? Ang taray mo talaga kahit kailan. Hindi kagaya nitong si Carmen. Tonying, nakahit-hit ka na naman ba? Naku kung ako sa'yo wag kang pagala-gala rito. Matsyempohan ka ng mga pulis. Baka ako pa nga magturo sa kanila na nandito ka. Aba, wag naman kayong ganyan. Porke may asawa ka na Carmen, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Malaki ba katawan niyang asawa mo? May muscle ba na kagaya ng sakin? Ha? Alam mo, Tonying, gwapo ka naman eh. Pwede kang magustuhan ng alaga ko kung aayusin mo lang yung buhay mo. Ngek, ayoko nga sa kanya ate. Hindi na nga naliligo, marami pang kaaway. Oh, narinig mo yon Tonying? Kaya sige na, umalis ka na. Huwag ka nang lalapit pa dito sa amin ha. Ang aarte nyo? May araw din kayo sa akin oy. Yan ang paghandaan nyo. Hindi namin pinansin ang mga sinabing yun ni Tunying, Miss Winnie. Ilang beses na nga ba naming nakasagupa sa salitaan si Tunying, hindi na mabilang. Narayang pauwi na rin kami at patakbong lalapit sa amin si Tunying.
Sa pagkakataong ito, napapansin ko ng maladkit ang tingin niya kay ate. Carmen, pauwi na ba kayo? Tulungan na kita, Carmen. Hindi na kailangan, kaya kong magbuhat. Ikaw talaga. Ang sungit mo naman. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalapit sa amin? Iwasan mo na kami, pwede ba? Ayaw mo ba talaga sa akin, Carmen? Gusto mong sampalin kita? Nakakahiya ka, Tunying. Utang na loob ha, tigilan mo na ako. May asawa na ako. Hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Gusto kita. At nakahanda akong burahin sa mundo ang asawa mo. Makasama ka lang. Baliw ka, adik! Dabog na tinalikuran kagad namin si Tunying na noon ay nanlulumo sa mga sinabi ni ate. Kahit naman ako matataranta sa sinabi niya eh. May asawa na si Ate Carmen pero kung suyuin ni Tunying, para bang dalaga pa ang babae. Tinataasan ko na lang siya ng kilay at pinagmamasdan mula ulo hanggang paa bilang pagpaparating na wala siyang karapatang manuyo dahil wala siyang pag-asa. Si ate naman nanggigigil habang nakasakay na kami sa tricycle. Hindi siya makapaniwala na sa mismong harapan ko, sinuyo siya ng kilalang adik sa lugar namin. Huwag mo na sanang mabanggit kay Kuya Fidel mo ang nangyari kanina ha. Ayokong magalit siya at pagbantaan si Tunying. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko sasabihin. Gago din pala yung Tunying na yan eh. Kadiri siya. Naging adik yun dahil maraming pambili ng droga. Dati ko siyang kaklase. Noon pa man kilala ko ng bulakbol si Tunying. Lahat nga ng mga babae sa klase namin niligawan niya eh. Pero walang may gustong maging boyfriend siya. Mabait sana yan si Tunying eh kapag hindi nakahit-hit. Pero kapag nakadrugs na yun, masahol pa sa demonyo. Kaya nga siya na-kick out dati sa eskwelahan namin eh. Kasi ba naman kinain niya ng buhay ang alagang parot ni Mrs. Valencia, yung teacher namin? Loko-loko pala ang taong yun ate. Naku, kinakausap din ako ng baliw na yun, lalo na kapag nag-iisa ako. Mabuti na lang talaga hindi rin ako nagpapapatol sa kanya. Hay nako, sobrang loko-loko ang taong yun. Kaya nga ayoko nang mapalapit sa kanya eh. Baka kung ano pang magawa niya sa atin. Alam mo naman basta mga adik, hindi sila natatakot man lang na kumatay ng tao anumang oras nilang gustuhin. Nakakatakot naman pala ang taong yun. Di bale ate, gagawin ko ang lahat. Hindi na makakalapit sa atin ng lalaking yun. Sa susunod na mamalengke tayo, malayo pa lang ipapaalam ko na sa'yo na nasa paligid lang ang hinayupak na Tunying na yun. Salamat, Delisa. Wala pong anuman. Gaano man naming kagustong iwasan si Tunying, tila ba inaabangan niya kami ng sadya sa palengke. Nakabuntot na siya sa simula hanggang sa matapos na kaming mamili. Tuloy inis na inis si ate at napapadalas na ang pangiinsulto niya kay Tunying. Noong una, akala ko tangang tambay lang siya sa kalsada na wala siyang binatbat sa amin. Akala ko siya ang taong pwedeng lait-laitin at pagsabihan ng masasakit na salita. Pareho kasi kami ni Ate Carmen eh. Hindi namin magawang tanggapin sa sistema namin na kakilala namin si Tunying. Kaso lang may mga tao pala na kahit gaano kababa sa tingin natin, hindi natin dapat na kinukutya. Dapat sana hindi ako nagpakampante. Dahil kasi sa mga banatan namin ng insulto kay Tunying, nagtanim na pala siya ng sama ng loob sa amin. At ang masama pa doon, ginamit niya ang pagiging adik para malamangan niya kami. Ang nakakapanlumo pa, nandamay siya ng mga kasama. Gabi yun nang magpaalam ako kina Ate Carmen at Kuya Fidel na uuwi na. Hindi naman kalayuan ang bahay namin, kaso lang nag-aalala sila sa akin. Ayaw nila akong pauwiin lalo na't nag-iisa na lang ako. Maaga pa raw silang aalis kinaumagahan, kaya pinatawagan na lamang ni Ate Carmen ang aking mga magulang para ipaalam na sasabay sila sa akin bukas. Dito ka na lang muna, Delis. Sabay na tayo bukas. Huwag kang mag-alala, pumayag naman na ang mama mo na bukas ng umaga ka na uuwi. Delikado na kasi kung pauuwiin ka pa namin ngayon, gayong pwede ka namang matulog dito. Sige po ate, okay lang naman din po sa akin yun. Tsaka para na rin safe ako, bukas na ako uuwi. Balita ko pa naman may naglipa ng manananggal sa bayan tuwing hating gabi. Kanina nga narinig kong pinag-uusapan ng mga tao sa palengke yung tungkol dun sa taong natagpo ang patay at wala ng mga laman loob. Baka dinali na ng aswang. Ano? Naniniwala ka sa aswang? Naku, Delis, sa panahon ngayon, wala nang aswang. Ang sabihin mo, nagkalat na adik ang meron. Mga taong walang magawa sa buhay, kundi ang humithit at gumawa ng krimen. Kaya sa tindi ng kasalanan nila sa kapwa,
Aakalain ng iba na aswang ang may gawa ng mga kababalaghan. Naku, basta ako kuya, naniniwala ako sa mga kagaya nila. Hindi sila dapat na binabaliwala. O siya, tama na yan. Ang mabuti pa maghapunan na tayo. Mabuti pa nga. Ako na po maghahanda ng mesa. Sige, Delis, maraming salamat. Masaya kaming pinagsaluhan ng hapunan. Kahit papaano naging maayos naman ang lahat hanggang sa magpasya ng magpahinga ang mag-asawa. Sinabi ko na sa kanila na ako nang maghuhugas ng plato, kaya nagpasalamat silang dalawa. Si Ate Carmen na rin ang nagpatulog sa anak nila habang ako naman pumunta na sa aking kwarto pagkatapos kong linisin ang kusina. Halos 1 oras din akong sinigurong malinis ang iiwan ko. Ayos na ang lahat nang matutulog na lang ako nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan, kaya wala akong choice kundi ang magbanyo. Nasa labas ng bahay nila ang CR hiwalay sa kanilang tahanan. Doon ako pumunta at saglit na tinugunan ng tawag ng kalikasan. Tapos na ako at palabas na ako nang makarinig ng ingay mula sa bakuran. Ingay ng nagbubulungang kalalakihan. Sa tingin ko ay nasa 2 hanggang 3 katao. Kinabahan ako nang makaramdam ng hindi maganda. Pagsilip ko sa may pinto, nakita ko si Tunying at ang barkada niya. Tila bahay na hay. Si Tunying to ah. Anong ginagawa nila sa bakuran nila Ate Carmen? Diyos ko, may dala silang mga patalim. Kinakabahan akong sinundan ng 3 lalaki na animoy kabisadong mang-akyat ng bahay. Sa bintana pa talaga sila dumaan. Ako naman kumuha ng pamalo at kaagad na pumasok sa likod bahay kung saan ako dumaan kanina. Nang lumabas ako kanina, alam kong nahihimbing na ang mag-asawa. Pero ngayon may naulinigan akong mga ingay. Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Ate Carmen kasabay ang pag-igik ni Kuya Fidel. Mukhang sinaktan siya ng grupo ni Tunying. Maging ang anak nila ay nagising at tarantang nagsisisigaw. Hayop ka, Tunying! Ano bang kailangan mo? Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Ang yabang mo sa palengke? Ilan pa naman pala yung asawa mo? Gago ka! Wala kang karapatang laitin ang sarili kong pamamahay! Hayop ka! Ikaw ang gago! Pare naman, wala ka nang kalaban-laban sa amin. Aba, sumasagot ka pa? Wala kang ipinagkaiba rito kay Carmen! Umalis na kayo, Tunying, bago pa man ako makapagtawag ng pulis! Pulis? Niloloko mo ba ako? Paano mo magagawa yun? Bago ka pa makapagtawag ng alagad ng batas, tapos na kami sa mga gagawin namin sa inyo. Anong gagawin? Teka lang, relax ka lang. Ano na mga tol? Hawakan nyo na si Fidel. Huwag kayong tatanga-tanga ha. Gusto nyo ng anliligaya, hindi ba? Ito na yun. Kinilabutan ako nang bugbugin pa muna ng mga kasama ni Tunying si Kuya Fidel. Lupaypay na ang lalaki at hindi naman makalaban nang simulan naman ni Tunying na bugbugin si Ate Carmen. Gustong-gusto ko silang tulungan, pero alam kong dehado ko, ni hindi nga sila nalabanan ni Kuya Fidel eh, ako pa kaya. Nagpasya akong pumasok sa aking kwarto at ginamit ko ang aking cellphone. Tumawag ako ng pulis. May nakuusap naman ako at nabigyan ng instruction sa mga gagawin. Kailangan ko raw manatili kung saan ako naroon ngayon at sila na ang bahala. Wala akong magawa kundi ang maghintay sa kanila habang pinakikiramdaman ko ang mga tao sa kabilang kwarto. Dahil may butas naman sa dingding ng mag-asawa, lakas loob ko silang sinilip doon. Nakita kong nakagapos si Kuya Fidel, nangihina pero may malay pa naman. Maging ang anak nila ginapos din at binusalan ng bibig. Pareho silang 3 na may mga hawak na kutsilyo. Nagsisimula na sa pagpupumiglas si Ate Carmen na hawak naman ni Tunying. Ano ba? Bitiwan mo ko! Wala ka nang magagawa, Carmen. Kami muna ang masusunod ngayon. Mga hayop kayo! Anong gagawin niyo sa asawa ko? Manood ka na lang. Nang matauhan ka na kayong mayayabang, may paglalagyan sa mga kagaya ko. Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Ate Carmen ay ang pag-iyak ng kanilang anak. Naririnig ko rin ang panlalaban ni Kuya Fidel, ngunit sa ginagawa niya ay mas lalo siyang nasasaktan kapag humihigpit lalo ang gapos niya. Hindi na ako nakatiis. Tumalikod ako at umalis. Kung lalaban akong mag-isa, hindi ko sila kaya, Miss Winnie. Nag-iisa lang ako. 3 lalaking adik ang mga kasama ko. Kaya naman dali-dali akong nagtawag ng tulong sa mga kapitbahay.
umaasa na maisasalba ang mga taong naging parte na ng buhay ko. Mabuti na lang nakakaintindi sila. Ilan sa mga tatay at kalalakihang sakop ng kanilang pamilya ay may dalang pamalo, sakali man na manlaban si Tunying. Walang ingay silang gumapang at nakiramdam sa bahay nila Ate Carmen. Ang isa naman sa mga asawa ng mga kalalakihan na tumulong sa akin ang umalis at nagtawag ng mga tanod. Tinawagan nila ulit ang pulis na kinausap ko kanina. Sa totoo lang naiinis kami sa tagal ng pagdating ng tulong nila. Sana walang nangyaring masama sa kanila. Halos hindi na magkanda ugaga ang pagdarasal ko. Umaasa na sana masupil na ng mga tao si Tunying dahil hindi naman pwedeng basta na lang siyang papasok sa hindi niya bahay at mananakit ng mga tao. Ilang sandali pa, dumating na ang kapulisan kasama nila chairman at ng mga tanod. Isa sa mga matatapang na alagad ng batas ang patiyad na gumapang papasok hanggang sa mapagtagumpayan niyang maipatumba ang dalawa sa kasama ni Tunying. Gago! Sino nagpapasok sa'yo dito? Hinayupak na pulis! Sumuko ka na, Tunying! Nandito na sa labas sa mga alagad ng batas! Hayop ka, Dilis! Pakialamera! Bakit akala mo ba may magagawa ang pagbabayanihan mo? Nagtagumpay na ako sa masamang bala ko! Saglit siyang yumuko na animo may hinahablot. Maya-maya pa, napasinghap kaming nasa labas nang makitang si Ate Carmen pala ang kanyang hinablot. Tigmak sa luha ang mga mata, walang saplot at hindi malaman kung saang bahagi ng katawan niya ang tatakpan. Sobra akong naawa sa kanyang naging kapalaran. Labis na kahihiyan ang kanyang sinapit. Kaya naman kumilos na ang mga pulis. Kaagad nilang idinaan sa dahas si Tunying kahit kanina hindi magawang labanan ng nauna ng nakapasok na pulis dahil naabutan raw nitong tinututukan na ng kutsilyo si Ate Carmen. Parang awa mo na. Bitiwan mo na ako. Hindi pa tapos talaga ang plano ko para sa'yo eh. Puwisit kasi ang si Dilis na kasama niyo sa bahay. Nagtawag pa ng tanod at pulis. Kaya yan, mas lalo kang malulunod sa kahihiyan. Hindi totoo yan. Nagtawag lang ako ng pulis dahil may nakapasok na kriminal sa bahay niyo. At ikaw yon, kasama mga barkada mong adik. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga pulis. Kaagad nilang ginawa ng paraan para masukol si Tunying na kalaunan na pagtagumpayan din naman nila. Pinusasa ng lalaki pagkatapos bugbugin ng mga alagad ng batas dahil sa panlalaban. Ako naman, dinaluhan kagad si Ate Carmen na noon ay muli na namang humahagulgol. Kaagad kong kinuha ang kumot at binalot sa kahubdan niya. Ilan naman sa mga tanod, tinanggal sa pagkakagapos ang mag-ama tsaka inalalayan. Hindi maawat sa pag-iyak ang kanilang anak dahil sa trauma. Ate, pasensya na po. Natagalan ang pagdating ng tulong na tinawag ko para sa inyo. Ate, sorry. Wala kang kasalanan, Delis. Kasalanan nito ng hayop na Tunying na yon. Kaso, pinagsamantalahan niya ako, Delis. Pinaboy niya ako. Mga hayop sila. Papatayin ko sila. Kumalma lang po kayo. Sasampahan po natin sila ng kaso. Titiyakin nating hindi sila makakalabas. Walang sino man sa kanila ang dapat na lumapastangan sa pagkababae ko. Pero pinagsamantalahan nila ako sa mismong harapan ng asawa ko. Ate, tahan na. Tapangan mo ang loob mo. Kailangan natin silang gantihan sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanila. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila napaparusahan. Sinira nila ang buhay ko. Mga hayop sila! Niyakap ko na lang si ate dahil sa labis na kalungkutan. Hindi ko naman siya magawang pagsabihan na wag nang umiyak at magiging ayos lang ang lahat dahil kahit kailan alam kong hindi siya magiging okay. Ginahasa siya ng adik na si Tunying at binaboy sa mismong harapan ng kanyang asawa at anak. Pagkatapos, binanatan pa ni Tunying si Kuya Fidel ng pagsuntok nang matapos na siya sa ginawa niya sa asawa ng lalaki. Sa dami ng natamong bugbog, nawala ng malay si Kuya. Ipinagpapasalamat ko na lang nang magising si Kuya at kinamusta niya si Ate Carmen kung okay lang ba ang babae. Nagyakapan silang dalawa, kaya naiyak na lang ako para sa kanila.
Isang malaking dagok itong humagupit sa mag-anak at hindi ko alam kung paano nila ito malalagpasan. Fidel, patawad. Wala akong nagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong nagawa nang gahasain niya ako. Hayop siya. Mamatay na sana si Tunying. Shh! Huwag ka nang umiyak. Gagawin natin ang lahat. Makaganti lang sa mga hayop na yun. Gagawin natin ang lahat. Mapanagot lang ang mga may sala. Akala ko pandidirihan mo na ako. Nalalayuan dahil sa nangyari sa akin. Asawa kita, Carmen. Paano ko magagawang layuan ka at pandirihan? Nangyari naman ang mga bagay na ito nang tayo ay magkasama. May pagkukulang din ako. Ikaw, Delis. Mabuti at nakapagtago ka. Pagkatapos ko pong maghugas ng pinagkainan at linisin ang kusina, nagbanyo po ako. Palabas na po ako nang mapansin ko si Tunying na papasok sa bakuran niyo. Sa tingin ko nakahit-hit na naman, kaya nagmadali na ako sa paghahanap ng kahit na anong pwede ko sanang ipampukpok sa kanila. Sorry po kuya, natakot ako nang makita ko kung gaano sila kalalaki. Kaya imbis na sumunod, pinili ko na lang na magtawag ng tulong. Tama naman ang ginawa mo. Kapag sumugod ka at mag-isa lang tapos babae pa, mapapahama ka lang. Salamat at hindi mo kami pinabayaan. Hindi ko naman magagawa yun, kuya. Pamilya ko na po kayo. Kahit anong mangyari, gagawa ako ng paraan para makatulong lang sa inyo. Salamat ha, Delis. Hindi ko akalaing malalim ang pagmamalasakit mo sa amin at hindi mo kami iiwan. Kung ibang tao lang yun, malamang tumakbo na sa takot at hindi na bumalik. Ate, hindi na kayo iba sa akin. Kayo ni Kuya Fidel at tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Mabulok lang sa bilangguan si Tunying at mga kaibigan niya. Ganun nga ang ginawa namin ng mga sumunod na araw. Opisyal nilang sinampahan ng kaso ang grupo nila Tunying na mas nagpagalit pang lalo sa mga kaanak nito. May posisyon sa pamahalaan ang isa sa mga tiyuhin ni Tunying at gusto sana nilang bayaran para manahimik na lang. Pero naging matigas ang mag-asawa. Galit na galit din si Tunying nang makita kaming tatlo na magkakasamang sinilip sila sa selda. Aba! Ang lalakas ng loob niyong ipakulong ako, no? Bakit? Sa tingin niyo ba, magtatagal ako sa lugar na ito? May pera ang pamilya ko. Kaya nilang bayaran ang mga kakilala naming pulis dito. Walang hiya ka, Tunying. Baboy ka. Sisiguraduhin kong magdurusa ka dito sa bilangguan. Hindi ako papayag na makalabas ka pa. Tingnan na lang natin, Carmen. Ako ang magiging bangungot ng buhay mo. Huwag kang magsalita ng tapos, Tunying. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang atraso mo sa akin, hayop kang lalaki ka. Hindi kami natatakot kung mapera man ang pamilya mo. At kung marami ka mang koneksyon. Hihintayin ko ang paglabas mo, gago! Sige ba? Sisiguraduhin ko sa iyo, Fidel. Magiging bangkay ka na oras na matikman mo ang bagsik ko. Inawat na ni Ate Carmen si Kuya Fidel nang tangkain pang abutin ng lalaki si Tunying. Alam naman namin na inaasar lang niya si Kuya para magkagulo. Mabuti na lang nagdesisyon na silang umuwi. Ako naman, umuwi na sa bahay namin para maipaalam kina nanay at tatay ang nangyari. Usap-usapan sa buong bayan ang sinapit ni Ate Carmen. At ang nakakalungkot lang, hindi lahat ng tao ay nakikisimpatya sa kanya. Ilan sa mga kamag-anak ni Tunying ay dati nang galit kay ate. Manliligaw niya kasi dati si Tunying, ngunit kahit ilang beses pang manuyo ang lalaki sa kanya, hindi niya kailanman sinagot ang binata. Dati na daw talagang walang matinong kinabukasan ng lalaki, tapos naging malaro sa mga babae. Ayun nga lang, kapag nalalamang adik siya, nilalayuan na kagad siya. Kaso lang hindi lahat ng tao naging masama ang tingin kay Tunying. Rinig ko ngang wika ng ibang kakilala ng lalaki na karma raw si Ate Carmen dahil nagpapaasa sa mga manliligaw niya. Hindi raw marunong magbigay ng chance, mapagmataas at mapili sa mga manliligaw. Si Kuya Fidel raw ang huling nanuyo na sinagot kagad ni Ate Carmen. Wala pang isang buwan mula nang dumalaw-dalaw sa bahay nila. Nanatili lang akong tahimik sa kabila nang marinig ko yon. Kapag may mga nagtatanong, ewan palagi ang sagot ko. Ayoko na kasing dagdagan pa ang mga paghihirap ng mag-asawa. Isang araw, muli akong dumalaw sa bahay nila. Nagulat ako nang maabutan kong nag-aaway sina Ate Carmen at Kuya Fidel. Ate, Kuya, ano pong nangyayari?
Umiiyak ang anak niyo sa sala dahil nag-aaway daw kayo. Ewan ko riyan kay Carmen. Masyadong madrama eh. Makalabas na nga lang muna. Nakakasakal na talaga sa loob ng bahay na to. Kuya Fidel! Hayaan mo siya, Delis. Hindi niya kasi ko naiintindihan eh. Palibasa, hindi naman siya ang pinag-uusapan. Hindi naman siya ang nalalagay sa kahihiyan. Ano bang kahihiyan, ate? Ang mga tsismosa sa labas. Sila ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Ayoko nang pinag-uusapan ako, Delis. Pero ang mga plastik na babaeng kapitbahay natin sa labas, wala nang ibang ginawa kundi ang pag-usapan ako. Baka naman po naaawa lang sila sa'yo, ate. Alam nila na hindi biro ang pinagdaanan mo. Alam nila na hindi madaling makalimot. Yun na nga eh. Hindi naman mga katagang naaawa ang naririnig ko sa kanila. Madalas nila akong pagtawanan at sabihin kinakarma na raw ako dahil sa pamimili ko noon ng mga manliligaw. Karapatan mo namang mamili, ate ah. Bakit hindi ba pwede? Dahil lang sa ayaw nila? Eh mga baliw pala sila eh. Naku ate, huwag kang papaapekto. Mas lalo lang silang matutuwa kapag nagpakita ka ng kahinaan. Hayaan mo sila. Hindi ko na alam kung magagawa ko pang lumaban, Delis. Bumabagsak na ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang mga pwede kong gawin. Dahil sa labis na awa, niyakap ko na lang si Ate Carmen at inintindi ang kanyang nararamdaman. Nalunod siya sa matinding emosyon. Ang nakakapanlumo lang, nagpatuloy ang ilan sa mga kapitbahay hanggang sa harap-harapan na itong ipinaririnig sa kanya. Mas lalong nadagdagan ang pagkatamlay ni Ate Carmen. Napabayaan na niya ang pag-aalaga sa kanilang anak. Si Kuya Fidel naman natutong magbisyo. Aalis ng umaga, uuwi naman ng susuray-suray sa gabi. Maging ang income nilang mag-anak ay humina na rin pareho nang hindi sila nakakapagtrabaho. Kaya kung minsan ako pa ang nagdadala ng pagkain para sa anak nila. Hindi ko kasi makausap ng maayos si ate. Nagpadala siya sa mga masasamang sinasabi ng mga tao laban sa kanya. Naging daan ito para mas lalo silang mag-away ni Kuya Fidel. Halos araw-araw, sa bawat pagpunta ko sa bahay nila, palagi silang nagtatalo. Ni hindi na matahimik ang bahay nila sa ingay at sigawan na kung minsan. Humahantong pa nga sa pagbabato at pagbabasag ng mga gamit na noon ay masaya nilang ipinundar. Hayop na buhay to! Paano pa ako magsisikap kung palagi mong pinakikinggan ng ibang tao? Ano pa bang natira sa atin? Wala na, Carmen! Utang na loob naman! Umayos ka! Malakas lang ang loob mong sabihin yan dahil hindi naman ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ikaw ang pinaparinggan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wag mo na silang papansinin pa? Ang hirap kasi sa'yo, lagi kang nakikinig, lagi kang nakikiramdam. Tapos ano? Kapag nakarinig ka ng mga salitang hindi mo gusto, iiyak-iyak ka dyan. Kita mo naman ang mga tsismosa sa labas, hindi ba? Pinagtatawanan ka nila kasi mahina ka. Mahina na akong mahina. Wala akong pakialam. Kahit kailan, hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon labanan ng mga taong nang api sa akin. Hindi nga ba talaga, Carmen? Si Tunying, hindi ba't ipinakulong natin? Kung tutuusin, ikaw nga at si Delis ang may pasimuno kung bakit galit na galit siya eh. Ininsulto mo yung adik na taong yun. Pinagmamalakihan mo. Tapos ano? Ngayon, ginantihan ka. Iiyak-iyak ka. Hindi lang ikaw ang nasasaktan sa sitwasyon, Carmen. Ako din. Ako ang lalaki. Pero kahit ilang beses mo pa rin sabihin sa akin na ginahasa ka, para mo pa rin akong iniputan sa ulo. Kasi sa bawat pagkikita nyo ng hayop na yun at umiwas ka lang, hindi niya magugulo ang buhay natin. Nang mga sandaling yun, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Para kasing sa pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Kuya Fidel, sinisisi niya si Ate Carmen sa nangyari rito. Muli, nagsilbi akong taga-alo ni ate kapag natatapos na ang away nila ni Kuya Fidel. Tuluyan na ngang lumamig ang pagsasama nila, ni hindi na nakitaan pa ng interes na ibalik ang dating init ng pagmamahalan nila. Maging ang kaisa-isa nilang anak na pabayaan na. Madalas nasa kapitbahay, nakikikain o di kaya ay nangihingi ng kahit konting barya para pambili ng makakain. Hindi ito kinaya ng konsensya ko, kaya pinakiusapan ko na si Ate Carmen. Ate, naaawa na po ako sa anak niyo eh. Palaboy-laboy na lang po siya sa kalye. Uuwi na lang dito kapag inaantok na o pagod na sa kalalaro.
Ate naman, nag-away lang kayo ni Kuya pero hindi ibig sabihin nun mawawala ng pagmamahalan niyo sa isa't isa. Sana naman mag-usap na kayo. Kawawa naman yung bata eh. Pati si Kuya hindi na pinapansin ng anak niya. Dinadaan-daanan na lang. Hindi ko alam, Delis. Hindi ko pa kayang kumilos o alagaan ang anak namin. Gusto ko nang mawala. Ate, nasasabi mo pa talaga yan? Diyos ko naman, alam mo kulang po kayo sa dasal eh. Pasensya na ha, pero yan lang kasi ang napapansin ko simula nung mangyari sa inyo ang hindi maganda eh. Para saan pa ang pagdarasal ko? Hindi rin naman ako nagawang ilayo ng Panginoon sa kapahamakan. Hinayaan niya akong malunod sa mapait na kapalaran. Ate, wag mo pong sabihin yan. Hindi mo dapat isisi sa Diyos ang sinapit mo. Lahat ng nangyari ngayon, pagsubok yan na kailangan mong lagpasan. Patikim ng Panginoon kung kaya mo bang maging matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok na makakaharap mo. Grabe namang pagsubok ito, Delis. Parang gusto ng Panginoon magdusa ako. Oo, tao lang ako. Pero natatakot akong magkasala. Siguro minsan masama ang tabas ng bibig ko. Pero lahat ng yun, nangyari lang dahil hindi ako perpekto. At hindi ako kailangang bagsakan ng sisi sa lahat ng nangyari. Huwag ka nang umiyak, ate. Sige, ganito na lang. Habang hindi ka pa okay, isasama ko na lang munang anak niyo ni Kuya sa bahay namin. Ako na munang bahala sa kanya. Tutal sabik din naman sa bata si tatay eh. Tsaka marami na rin kayong naitulong sa amin. Ano ba naman ito bilang ganti? Maraming salamat, Delis. Napakabuti mo. Tangulang ang isinagot ko kay ate. 3 buwan ang lumipas nang dalawin ko sina ate at gano'n na lang ang sindak na aking naramdaman. Naabutan kong nagwawala na naman si Kuya Fidel. Halos wala na siyang itinira sa kanilang mga gamit. Lahat sinira niya, binasag, pinagtataga. Nalaman ko ang rason ng matinding galit niya nang sabihin sa akin ni ate ang nakakawindang niyang sitwasyon na kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Delis, nagbunga ang panggagahasa sa akin nito Nying 3 buwan lang ang nakakaraan. Buntis ako at gusto nang makipaghiwalay ni Fidel sa akin. Ano? Nagbunga ang panggagahasa sa'yo ng adik na yun? Paano ka nakakasiguradong si Tunying nga ang ama ng dinadala mo? Wala bang namagitan sa inyo ni Kuya bago o pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Tunying? Wala, Delis. Planado namin ni Kuya Fidel mo ang lahat. Kahit ang pagkakaroon ng ikalawang anak. Isa pa isinisigaw ng diwa ko ang kasamaan ni Tunying. Dahil siya lang naman ang hayop na pasimuno ng pagsira ng buhay ko, Delis. Kinasusuklaman ko siya. Carmen! Fidel, anong gagawin mo? Kailangan mo nang umalis dito, Carmen. Hindi na kita kailangan. Total naman si Delis ang nag-aalaga ng anak ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kuya, wag naman po sanang umabot kayo ni Ate Carmen sa ganito. Mas kailangan kanya ngayon. Kailangan? Matagal niya na ako sinukuan, Delis. Nagpapasalamat ako na inalagaan mo ang anak ko at itinuring mong sarili mong kapatid. Pero tong si Carmen, wala na siyang pag-asa. Ganyan na lang ang tingin mo sa akin dahil marumi ako? Dahil binaboy ako ng ibang tao? Gago ka, Fidel! Wala kang paninindigan! Hindi mo ako kayang ipaglaban! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Tila hayop na ipinagtabuyan ni Kuya Fidel ang kanyang asawa. Umiiyak na nanlaban si Ate Carmen, nakikipagtulakan sa lalaki para lang wag siyang mapaalis, ngunit mas malakas sa kanya si Kuya Fidel. Nagawa siyang kaladkarin ng lalaki kasama ko. Kuya, maawa ka, tama na po. Huwag mo pong itulak si ate. Aalis kami, isasama ko po si ate. Bilisan mo! Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa bahay ko. Mula ngayon, hindi ko na siya asawa. Kuya, mali naman yata na ito ang gagawin mong solusyon sa problema niyo ni ate. Tumahimik ka, Delis. Huwag mong pakikialaman ang desisyon ko. Mag-asawa tayo, Fidel. Ibabasura mo ako ng ganun na lang? Hayop ka! Binigay ko sa'yo ang lahat! Nagsawa na ako sa kakapasensya sa'yo, Carmen. Tama na ang pagiging isang mabuting asawa ko sa'yo. Wala din naman nangyayaring pagbabago eh. Pinalalakas ko ang loob mo, pero hindi mo yung pinahahalagahan. Hindi na mabilang kung ilang beses kang sumuko eh. Paano naman ako? Sige na, umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Alam ko pong hindi lang masabi ni Kuya Fidel pero hindi niya matanggap ang sanggol na dinadala ni Ate Carmen.
Kita naman sa mukha niya ang inis at disgusto habang pinagmamasdan ng impis na tiyan ng kanyang asawa. Umiiyak man, pinilit ko pa rin si Ate Carmen na umalis. Dinala ko siya sa bahay namin. Mas lalo siyang napahagulgol nang makitang anak niya sa puder namin. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko na naisalba pa ang pamilya natin. Tuluyan na itong nasira. Itinaboy na ako ng papa mo. Ate, tahan na. May susunod na araw pa naman. Balikan natin si kuya. Alam kong naguguluhan lang siya sa mga nangyayari ngayon. Pero pangako, magkakabalikan din kayo. Hindi ko alam, Delis. Nasasaktan ako sa kamalasang nangyayari sa pamilya namin. Ang pinakakawawa ay ang anak ko. Ate, sa bawat ulan sisikat din ang araw. Nahihirapan ka man ngayon, bukas mas magiging maayos ng lahat. Iyak lang ang itinugo ni Ate Carmen sa lahat ng aking sinabi. Makalipas ang ilang araw, pinili ni ate ang umusad sa buhay. Gaano man siya nahihirapan. Pumayag naman si tatay na sa amin muna siya tumira. Kalaunan, nagagawa pa niyang asikasuhin ang anak nila ni Kuya Fidel. Ang kanyang asawa naman, nabalitaan naman na halos todo kayod sa trabaho. Ginagawang araw ang gabi para lang kumita ng malaking pera. Dumadalaw siya sa amin hindi para makipagbalikan kay ate, kundi para magbigay lang ng sustento sa anak niyang ibang tao ang nag-aalaga. Ikaw na ang bahala sa anak ko, Adelis. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Si Ate Carmen, kuya, hindi mo man lang po ba kakausapin? Saka na, kapag natapos ko na ang binabala ko. Bakit kuya? Ano po bang binabalak nyo? Nag-iipon ako ng pera na pambili ng baril. Oras na magawa ko na ang kailangan kong gawin, saka ako nababalikan ng anak ko. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas sila. Kuya, sabihin mo nga kasi ng malinaw, ano po ba ang gagawin mo sa baril? Papatayin ko si Tonying, Delis. Napagtanto ko, oo nga at nabuntis niya si Carmen. Pero hindi makatarungan na sa asawa ko isisi ang lahat ng kamalasan nangyari sa amin. Nadala lang ako ng sobrang galit ko nang ipinagtabuyan ko siya. Sabihin na nating mali ka nga sa naging aksyon mo sa asawa mo, kuya. Pero talaga, pati ikaw, magiging kriminal sa gagawin mo kay Tunying? Kuya naman, wag mo nang tapatan ang kagaguhan ng lalaking yun. Nakakulong na siya eh. Mali ka, Delis. Nakalaya na si Tonying at hinahanap niya si Carmen. Kaya sasakyan ko ang gusto niyang mangyari. Tatakutin niya si Carmen pero ako ang bubulaga sa kanya. Pwede ko po ba itong ipaalam kay Ate Carmen, kuya? Nag-aalala po talaga ako sa gagawin mo eh. Wag. Hahadlangan niya lang ang gagawin ko kapag sinabi mo. Mas mabuti na yung wala siyang alam. Alam ko pong wala akong karapatang sabihin sa iyo ito, kuya. Hindi mo ako kadugo o kapatid, pero malaki ka na po at alam mo ang tama sa mali. Huwag mo po sanang pagsisihan ang mga gagawin mo sa hinaharap. Sana din hindi na madamay pa sina Ate Carmen at ang anak niyo. Sabi ko na lamang sa kanya, kilala ko si Kuya Fidel. Kapag may gusto siya, talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa. Napaantanda ako nang wala sa oras dahil sa tensyon. Nang makaalis nga si Kuya, kaagad kong nilapitan si Ate Carmen na noon ay nasa kwarto lang at nagtutupi. Nahuli ko pa siyang nagpupunas ng luha kaya hula ko umiiyak siya. Ate, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Mukha na ba akong miserable? Medyo po. Huwag kang mag-alala, malalagpasan ko rin ito. Alam kong mahirap pero kailangan ko nang magsimula ulit nang wala si Fidel. Alam ko pong nangako ako kay kuya pero may kailangan kang malaman, ate. Ano yun? Papatayin daw po niya si Tunying. Kabalbalan yan, Delis. Paano niya gagawin yun nakakulong na si Tunying at sinigurado natin sa mga pulis na huwag siyang palabasin, pati ng mga kaibigan niya. Mali ka, ate. Nakalaya na raw po si Tunying. Ang problema, naghahamunan na sila ni Kuya Fidel. Bibili siya ng baril at papatayin daw niya ang adik na yun. Ano? Bakit niya ilalagay sa kamay niya ang parusa para sa lalaking yun? Hindi siya pulis o kung sino mang pwedeng magbigay ng sintensya sa hayop na yun. Kaya nga ate, paano na lang kapag siyang nadihado? Imbis na siyang makapatay, siya pang mapatay. Hayaan mo siya, Delis. Total naman, ipinagtabuyan na niya ako. At least nasa akin naman ang anak namin at hindi ko na ipapakita pa ang bata sa kanya.
Wala akong nagawa ng ganun ang sabihin niya sa akin. Kahit sino naman na ipinagtabo yan at sinukuan na ng mahal niya sa buhay, talagang magtatampo rin at magtatanim ng sama ng loob. Hinayaan ko na siya at hindi na binanggit pa ang tungkol kay Kuya Fidel hanggang sa isang gabi sa kalagitnaan ng pahinga ay nakarinig ako ng mahinang kaluskos. Kinabahan akong bumangon. Kanina pa ako hindi mapakali. Ni ayaw akong dalawin ng antok. Sinubukan kong sumilip sa bintana at kung bakit nga ba sa ikalawang pagkakataon si Tunying na naman ang nakita ko. Umaali-aligid sa bahay namin at sa tingin ko may dala na ring baril. Sa sobrang lakas ng loob na gumawa ng krimen ng nasabing lalaki, ni hindi na siya nag-abala pang magtakip man lang ng kanyang muka para walang makakilala. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at balak ko sanang ipaalam sa aking mga magulang na pagala-gala si Tunying sa labas kaso lang nagulat ako ng sobra. Nasa loob na ng bahay si Tunying at nakatutok na ang hawak niyang baril sa akin. Kumusta ka, Delis? Na-miss mo ba ako? Paano ka nakalabas? Binayaran mo sila? Anong ginagawa mo rito? Paano mo natuntun ng bahay namin? Ang dami mong tanong, Delis. Ang mabuti pa, sabihin mo na sa akin kung nasan si Carmen. Nang hindi ka na madamay pa sa gagawin ko. Anong gagawin mo sa kanya? Tigilan mo na si Ate Tunying. Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo eh. Huwag mo na kasing pagtakpan pa ang babaeng yun. Wala ka nang magagawa kahit kunin ko pa siya ngayon eh. Hayop ka talaga, Tunying. Mapunta ka sana sa impyerno. Anong sabi mo? Bitiwan mo na ako! Hindi ko napaghandaan ang gagawin niyang pagsakal sa akin. Kaya naman todo piglas ako noon. Ang lakas ng kamay ni Tunying. Ewan ko ba, sabi-sabi noon sa aming bayan na kaya raw hindi natatakot gumawa ng kalokohan si Tunying ay dahil may mutya raw itong itinatago. Malakas ang loob nitong makipaglokohan sa mga tao dahil kahit siya na nga ang nanlalamang, hindi siya madedehado. Kahit nahihirapan ako, pilit akong kumawala sa kanya. Puno ng takot ang aking puso. Umaasang may darating para tumulong sa akin. Ilang sandali lang, napaigik si Tunying nang may pumukpok sa kanyang ulo. 6 mabigat na pirasong kahoy ang tumama sa kanyang batok, sanhi ng saglit niyang pagkabitaw sa akin. Pati ang hawak niyang baril nahulog sa sahig. Hindi niya ito madampot kagad dahil muli na naman siyang hinampas sa likod. Sabay pa kaming lumingon sa pumalo sa kanya at magkasalungat kagad ang aming mga naging reaksyon. Hayop ka, Carmen! Ate, salamat po at dumating ka. Hanggang dito ba naman, Tunying, hahanapin mo ko? Ganyan ka na ba kapatay na patay sa akin? Ilang beses ko na bang sasabihin sa iyo na wala kang pag-asa sa akin? Wala ka nang magagawa. Aba, ang tapang mo ngayon ah. Ano na ba ang pinagmamalaki mo, ha? Kaya mo na ba akong labanan? Magagawa mo na akong lamangan. Wala ka ng asawa, baka nakakalimutan mo. Sinira mo ang buhay ko at ikaw ang dahilan kung bakit lumayo sa akin ang asawa ko. Kaya huwag ka nang magtangka kung ayaw mong mamatay ngayon. Kagaya ni Tunying, hindi lumapit sa amin si Ate Carmen nang hindi handa. Iniangat niya ang kanyang kamay at nakita ang hawak niyang kutsilyo. Gulat na gulat ako noon. Halos hindi ko na nga masabi kung si Ate Carmen pa ba ang kaharap ko. Tila nawala siya sa katinuan habang gigil na hinahabol si Tunying ng kutsilyo. Papatayin kita, Tunying! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak mo! Hindi mo ko kaya, Carmen! Mas malakas ako sa'yo! Walang iya ka! Mamamatay ka na! Napasigaw ako nang iumang ni Ate Carmen ang hawak niyang kutsilyo kay Tunying. Ang balak niya, gawaran ng saksak ang lalaki. Kaso lang nasangga ni Tunying ang braso niya. Malutong pang humalakhak sa harapan niya ang lalaki tsaka aktong babaliin ang kanyang braso. Napatili sa sakit si Ate Carmen. Bitiwan mo ako, hayop ka! Kahit kailan hindi ako papayag na magtagumpay ka! Mas malakas ako sa'yo, Carmen. Nakalimutan mo na ba? Nagtagumpay na ako sa bala ko sa'yo. At ngayon, mukhang maaangkin naman kita. Wala ka ng asawa. Wala nang kakampi at magtatanggol sa'yo! Hayop ka! Mamatay ka na! Ate, mag-iingat ka!
Itakas mo na ang nanay at tatay mo pati ng anak ko! Bilisan mo! Ako na ang haharap sa walang yang ito! Papatayin ko siya! Hindi ka magtatagumpay, Carmen! Muling humalakhak si Tunying at dinampot ang tumilapon niyang baril sa sahig. Mabilis niya itong tinutok sa babae. Ipuputok pa nga sana ng lalaki ang baril, kaso lang hindi ito pumutok. Mura ng mura si Tunying at halos hindi na magkanda o gaga sa kaaayos ng kanyang baril. Nang sinubukan niya itong iputok sa ere, ayun, naglabasan naman ng bala. Nakangisi siyang hinarap ni Ate Carmen. Putya! May isa maligno kaya atang babae ka! Bakit? Natatakot ka? Kahit demonyo ka pa, hindi ako matatakot na ibalik ka sa lugar ng pinagmulan mo! Ikaw ang demonyo sa ating dalawa, Tunying. Ikaw ang dapat na mapupunta sa impyerno. Sa laki ng naging kasalanan mo sa akin, dapat nga pinaparusahan ka na sa kaharian mo. Kung mapaparusahan man ako doon, di mas mabuting isama na lang kita. Nakahanda na si Tunying na patayin si Ate Carmen. Isang kutsilyo ang kinuha niya sa tagiliran at nakakasiguro ang lalaki hindi napapalya ang kutsilyo, hindi kagaya sa baril na mukhang may kinakampihan. Kaso lang, bago pa man mangyari ang lahat, nagulantang na sila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Fidel na noon ay nangangalit ang bagang na nilapitan si Tunying. Ilang araw na kitang hinahanap, gago ka. Tapos dito lang pala kita makikita. Kalma lang, pare. Gusto lang kitang unahan sa asawa mo. Aba, sa ilang buwan niyo kong ipinakulong, hindi na ako nakatikim pa ng babae. Anong tingin mo sa asawa ko? Para sa lahat? Diyan ka nagkakamali, Tunying. Ako na ang huhukom sa'yo. Sa impyerno ka na babagsak. Di subukan natin. Dahil sa likas na kay Tunying ang pagiging tuso, mabilis niyang dinaganan si Kuya Fidel at pinagsusuntok. Nakuha ko naman ang pagkakataong yon para tumakas. Hinila ko naman si Ate Carmen na natutulala habang nakikitang nakikipaglaban ng kanyang asawa sa demonyo na sumira ng kanyang buhay. Sinubukan ko pang tunguhin ang kwarto nila nanay at tatay para kunin sana sila at nang sabay na kaming lumabas. Ngunit sinabi ni ate na nakalabas na raw ang mga magulang ko kasama ang anak niya. Ibig sabihin, nakakutob na rin si ate ng mga sandaling yun. Nangangatog na lumabas kami at nakipagyakapan sa mga magulang ko na noon ay nagtatawag na ng tulong. Sa katunayan, sila pa ang tumawag kay Kuya Fidel na nataong pauwi pa lang mula sa kung saan. Napasigaw kami nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Kailangan kong puntahan si Fidel. Tutulungan ko ang asawa ko. Hindi pwedeng wala man lang akong gawin. Ate, wag, delikado. Baka kung mapano ka sa loob. Anong malay natin kung nakaabang lang si Tunying sa kung saang sulok ng bahay at basta ka nalang gawa ng masama. Hayaan mo na ako, Delis. Hindi ko pwedeng pabayaan si Fidel. Baka kung anong mangyari sa kanya. Teka ate, sasama po ako sa inyo. Nagtatakbo kaming dalawa papunta sa loob ng bahay. Nagulat kami sa katahimikang bumungad sa amin. Wala na ang sigawan nila Tunying at Kuya Fidel, ni wala ng kalampagan at kahit na anong ingay na palatandaang may nagsusuntukan pa at nagkakagulo sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa sala kung saan namin iniwan ang dalawa at doon natunghayan namin ang nakahandusay na si Kuya Fidel. Duguan at naghihingalo. May mapait na ngiti sa kanyang labi nang makita niya kami. Fidel! Carmen! May tama ka. Dadalhin kita sa ospital. Halika na. Tulong! Tulungan niyo naman kami! Huwag na, Carmen. Sa dami ng nagawa kong kasalanan sa'yo, hindi ko alam kung pati ako, mapapatawad ko pa ang sarili ko. Napagsalitaan pa kita ng hindi maganda. Huwag mo munang isipin yon. Kailangan mong mabuhay. Nandito lang kami ng anak mo. Ano ka ba? Mag-iingat ka. Natamaan ko si Tunying pero hindi ko siya napuruhan. Nakataka siya. Iganti niyo na lang ako. Huwag kayong papayag na matakasan niya ang lahat ng kasalanan niya. Kaya nga kailangan mong mabuhay. Kalimutan na natin ang nagdaang pagtatalo. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Huwag na, mahal. Gusto ko na ding magpahinga. Maging masaya kayo ng anak natin. Napaiyak ako nang makitang hinigit lang ni Kuya Fidel ang kanyang paghinga. Kalaunan, lumaylay din ang leeg ng lalaki. Dito na impit na humagulgol si Ate Carmen.
Dahan-dahan akong lumapit sa kanya habang unti-unti namang nagsipasukan ng mga taong kanina ay nakikiusyoso na pero wala man lang ginawa para tumulong. Nakakainis man, ni walang nagtangkang humabol sa hayop na si Tunying. Hinayaan nilang makatakas ang lalaki. Namatay si Kuya Fidel sa braso ng kanyang pinakamamahal na asawa. Gayunpaman, walang kasing sakit ang nadarama ni ate. Alam ko yun dahil sa tagal na naming magkasama, kilala ko na ang ugali niya. Alam ko kapag galit si ate, kapag nalulungkot o may malalim na iniisip. At sa ngayon, alam kong nasasaktan siya. Sobra na ang ginawa ng Tunying na yan sa pamilya ko. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya. Isinusumpa ko! Ate, tama na po. Balang araw, magkikita kami ng hayop na yon. Siya naman ang pagdudusahin ko. Pagkatapos ng mga nangyari, nagdesisyon sina tatay at nanay na magtungo kami sa bayan ng aking lola. Pinili naming manirahan doon para makalayo sa gulo. Kahit kasi napatay na ni Tunying si Kuya Fidel, kami pa rin ang hinahanapan ng pamilya ni Tunying dahil nawawala raw ang lalaki. Siguro natakot ang gago at noon ay napagtanto ang kanyang ginawa. Sinama namin si Ate Carmen at ang kanyang anak dahil wala na rin naman silang mapupuntahan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Ate Carmen at napapansin ko ding sa halip na matuwa, sumasama na ang tingin niya sa maumbok niyang tiyan. Buwisit ang batang ito, malas lang sa buhay namin, hindi siya kailangang mabuhay. Ate, walang kinalaman ng bata sa sinapit mo, huwag mo naman po siyang sisihin. Huwag mo akong pakialaman, anak ito ng demonyo, kaya gagawin ko ang lahat, matanggal lang to sa katawan ko. Ate naman, pag-uusapan na naman ba natin ito? Please lang, hayaan mo naman na maipanganak mo ng maayos ang bata. Alam ko pong ayaw mo sa kanya, pero oras na mailuwal niyo ang sanggol, hayaan niyo, ako na ang kikilalanin niyang ina. Bata ka pa para magkaroon ng anak, Delis. Isa pa, walang karapatan ng batang ito na kilalanin kang ina. Ang bait-bait mo samantalang ang batang ito, anak ng lapastangan. Huminga ako ng malalim dahil sa kanyang sinabi. Buong durasyon ng pagbubuntis niya, hindi siya kailanman naging masaya. Alam ko naman na mahirap ang sitwasyon niya, pero sana wag na niyang idamay pa ang bata. Hindi naman ito kagustuhan na isilang siya sa mundo eh. Lahat ng pinagdaanan ni Ate Carmen, parte lang ng pagsubok niya. Kaso lang sa halip na maging positibo, mas lalo siyang nagpalamon sa puot. Kabuanan na ni Ate Carmen nang magpasya akong pumunta sa palengke. Mabilisan lang ang pamimili ko, mga mahalagang gamit oras na mga anak na si ate. Ayaw niya kasing magpa-ospital at ang gusto niya ay sa bahay lang mga anak. Para daw kung sakaling hindi na niya kayanin at gustuhin ng mamatay ay magagawa daw niya kagad. Pinabantayan ko siya kay nanay kaya alam kong walang masamang mangyayari sa kanya. Yun nga lang, sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon, nagkita kami ni Tunying. Delis? Anong ginagawa mo rito? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang matagal ka na naming hinahanap, hayop ka? Narito ka lang pala? Ipakukulong kita! Hindi. Hindi niyo ako mahuhuli. Gago ka ba? Balwarte ko ang lugar na ito. Saan ka man magtago, mahahanap at mahahanap kita. Hindi mo ako ikukulong. Hindi ngayon. Tumakbo si Tunying kaya hindi ko siya nahabol kagad. Nang hinayang ako dahil pagkakataon ko na sana para ipahuli siya. Kaso lang, nagsalita ang babaeng binilhan ko ng lampin. Sinabing kilala daw nila si Tunying. Isang dayo daw ang lalaki na hindi pa nagtatagal sa aming bayan nang dumating kami. Sa paanan ng bundok lang daw nakatira ang lalaki. Kasamang isang bulag na babaeng kasintahan nito kahit may katandaan na para lang may matuluyan. Napangiti ako at nagpasalamat. May maibabalita na ako kay ate pag uwi ko. Pagdating sa bahay, nagulat ako nang mamataan ng kumadronang nag-aasikaso sa pagbubuntis ni Ate Carmen. Nasa bahay siya at ang sabi, manganganak na raw si ate. Natuwa ako sa natanggap kong balita. Hindi naman siya nahirapan sa panganganak. Babae ang sanggol na inuluwal niya. Akala ko magbabago ng tingin ni ate sa bata, pero mas lumala pa siya. Nang makaalis na ang kumadrona, nanggigigil siyang sinigawan ng umiiyak na sanggol. Buwisit ka! Bakit hindi ka tumahimik? Ang ingay-ingay mo! Ate, kumalma ka naman. Sanggol yan at naghahanap ng gatas at init ng yakap ng isang ina. Ibigay niyo naman po sa kanya yun.
Huwag mo akong pilitin, Delis. Anak ng demonyo ang batang ito. Nararapat lang na sundan niya ang tatay niya sa impyerno. Ate, maawa ka naman sa bata, oh. Huli na, Delis. Iaalay ko siya sa mambabarang para matunto ng tatay niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Hindi mo gagawin yan, ate. Ako ang makakalaban mo. Inosente yung bata. Wala siyang kasalanan. Wala akong pakialam. Ako naman ang masusunod dahil ikaw, mananatili ka lang sunod-sunuran sa akin. Talaga bang nilamon na ng kasamaan ng pag-iisip mo, ate? Sa ginagawa mo, mas masahol ka pa kay Tunying. Sumigaw lang si Ate Carmen nang makipag-away ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, naging masama ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko na siyang sumbatan dahil literal na lumayo sa kanya ang loob ng anak nila ni Kuya Fidel. Mas malapit pa ang bata sa nanay at tatay ko. Tapos ngayon, ganito pa ang ipapakita niyang pag-uugali. Pinahiran ko ang aking luha sa mga mata at nagsalita. Alam ko na kung nasan si Tunying. Kung gusto mo siyang gantihan, siya na lang. Huwag mo nang idamay ang bata. Wala siyang kaalam-alam sa mga ginawa ng ama niya sa'yo. Hindi rin gugustuhin ni Kuya Fidel na paghigantihan mo ang bata, lalo na't hindi naman ito kayang gumawa ng masama laban sa'yo. Sabihin mo sa akin ngayon kung nasa ng hayop na yon. Kailangan kong maisagawa ang paghihiganti. Hindi ako papayag na maging normal pa ang buhay niya pagkatapos nito. Anong gagawin mo, ate? Lalapit ako sa isang kilalang mambabarang. Kay Aling Maria? Ate, oo nga't mambabarang ang matandang yun, pero hindi siya nagpapabayad bilang kapalit. Dugo mo ang hihingin niya at iaalay na tao para maisagawa ang gusto mo. Problema ba yun? Narito ang bata na pwede kong ibigay sa mambabarang para mamatay na ang lalaking tinik sa buhay ko. Nasapok ko ang ulo ko sa labis na kawalan ng pag-asa. Alam ko naman na hindi ko siya magagawang kausapin talaga ng matino, kaya hindi ko na siya papatulan pa. Ang mahalaga, mabantayan ko lang ang bata. Kaso may mga pagkakataon talaga na kinakailangan kong umalis para maghanap ng mapagkakakitaan. Dala na din noong nangyari sa amin sa pagkamatay ni Kuya Fidel na hinto na ako sa pag-aaral. Ako na lang ang inaasahan nila nanay at tatay. Sa tuwing tumatawag naman ako, sinasabi nilang okay lang daw si ate at palaging karga ang bata. Ni hindi nga raw pinapaalagaan sa kanila. Ang mas nakakatuwa pa dun, hindi na umiiyak ang bata. Siguro dahil nasa bisig na siya ng kanyang ina. Makalipas ang 1 buwan, umuwi ako sa bahay. Nabalitaan kong nagkasakit si Tunying kaya sinubukan ko siyang puntahan sa tinutuluyan niya kahit alam kong magugulat siya. Pero ako ang literal na nagulat sa naging itsura niya. Nakaratay sa kama si Tunying, Miss Winnie. Nilalangaw ang kanyang buong katawan. Kung tutuusin, halos nakadikit na nga sa balat niya ang pino at maliliit na langaw na makikita mo lang sa kalabaw. Sinisip-sip ng mga ito ang dugo niya at ang mas nakakasulasok pa, nangangamoy patay na siya kahit buhay na buhay pa. Anong nangyari sa'yo, Tunying? Hindi ko alam, Dilis. Siguro, sinisingil na ako ng karma sa aking ginawa. Ginahasa ako si Carmen. Pinatay ko ang asawa niya. Sinira ko ang magandang samahan na dapat sana ay isang masayang pamilya. Ngayon ka pa talaga nagsisisi ha, Tunying? Alam mo bang nagbunga ang ginawa mo kay ate? At kahit nakapanganak na siya ngayon, gusto niyang patayin ng bata. Ano? May anak kami ni Carmen? Oo, kaso lang ilang beses na niyang binalak patayin ng anak niyo. Pero bakit? Wala namang kasalanan ng bata sa ginawa ko sa kanya. Nagtaka ka pa, halos isumpa ka nga niya dahil sa ginawa mo. Bakit ba kasi napakagago ko? Nang dahil sa ginawa ko sa kanya, pati bata na walang kamuwang-muwang nasasaktan. Kung bakit ba ngayon ko lang napagtanto ang kahalagahan ng buhay. Sana hindi na ako naging mapaglaro at maloko noon. Sana hindi ko na ginulo sina Carmen. Sinira ko ang pamilya nila. Ang nangyayaring yan sa'yo, ganti niya yan. Alam ko pinabarang ka niya kaya ka nagkasakit ngayon. Sabihin mo sa akin, Dilis. Ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad niya ako? Hindi ko alam. Mahirap sagutin ang tanong mo. Ikaw ba, kung nagkataong asawa mo ang binaboy ni Kuya Fidel, bubuhayin mo pa kaya siya? Hindi nakasagot sa tanong ko si Tunying. Alam kong pinag-iisipan na niya ang mga sinabi ko. Kung kailan ba gusto nang magbago ng isang tao, tsaka pa nagsisisi. Ang hirap dahil sa sitwasyon na ito, ang mga inosente pa ang nagdurusa.
Gayunpaman nakahinga ako ng maluwag nang pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko si Ate Carmen at nasa silyang tumba-tumba at tulalang kinakantahan ng munting sanggol sa kanyang mga braso. Buti na lang talaga wala siyang ginawang masama sa anak niya. Kumusta ka na, ate? Heto, walang kasing saya. Lumapit ka ba kay Aling Maria? Ano sa tingin mo? Magdurusa kaya ngayon ang hayop na yun kung hindi ako naghanap ng paraan para makaganti? Palibhasa wala kang ginagawa para sa akin eh. Hinahayaan mo lang sila na saktan ako. Hindi totoo yan, ate. Kung wala akong paki sa'yo, bakit ka pa namin kukup-kupin? Kahihiyan na yung tingin mo sa sarili mo, hindi ba? Tama si Kuya Fidel, ate. Ikaw ang sumuko, hindi siya. Mabilis kang mapagod, hindi ka nagtiyaga. Lumabas din ang mga katagang yan sa bibig mo. Bakit? Nagsasawa ka ng palamunin ako? Ha? Ayaw mo na? Bakit hindi mo na lang ako paalisin? Bakit hindi ka umalis ng kusa? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ngayon sasabihin mo sa akin? Ano, inalay mo ba sa mambabarang? Matindi ang karamdamang dumapo kay Tunying, kaya alam ko mahalaga ang binigay mo sa kanya. Malalaman mo rin, Delis. Balang araw, malalaman mo rin. Tumayo na si Ate Carmen sa pagkakataong yon at hindi man lang ako hinayaang makasulyap sa sanggol na karga niya. Tila ba ipinagdadamot niya yon. Tingin ko naman sa kanya, mas gumaan na ang loob ng maipaghiganti na niya ang kanyang sarili laban kay Tunying. Dahil makalipas ang ilang araw, mas lalong lumubog ang katawan ng lalaki sa kama. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Nalulusaw ang katawan ni Tunying, nagtutubig ng kulay berde ang higaan. Malapot at pinagkakaguluhan ng langaw. Nandiri ako ng animo na kasanayan ng damputin nito ni Tunying at parang pumapatay lang ng kuto. Bakit naging matindi na ang kalagayan mo? Hindi ka ba lumapit sa mga albularyo? Sumubok ka bang magpagamot sa kanila? Humingi ng pangontra? Sinubukan ko na. Walang gustong tumulong sa akin eh. Lahat sila. Inusgahan ako na isa raw akong masamang tao. Hindi ko sila masisisi kung ganyan ang maramdaman nila. Grabing pagdurusa na to. Kung gaganti man sa akin si Carmen, sana direkta na niya akong pinatay. Hindi ko na kaya. Hindi ko siya mapipilit na iatras ang barang laban sa'yo, Tunying. Gabi-gabi ko siyang naririnig na isinusumpa ka niya pati na ang kaluluwa mo sa impyerno. Alam kong huli na, Delis. Pero sana, ihingi mo ko ng tawad kay Carmen. Na sana maging masaya siya sa kung ano ang meron siya ngayon. Maikli lang ang buhay. Iyon ang napagtanto ko. Sana huwag niyang ubusin ang sandali sa puot at paghihiganti. Lagi namang nasa huli ang pagsisisi eh, at hindi mo mararamdaman ang pagsisisi kung hindi ka pa naghihirap ngayon. Pero susubukan kong ipaabot sa kanyang mensahe mo, Tunying. Alam kong masama ka. Nalulong sa masamang bisyo at nakalimutan mong maging makatao. Kaya maski ako hindi ko alam kung maaawa ko sa iyo eh. At hindi ko rin alam kung magagawa kanyang patawarin. May mga balik ang ginawa natin sa kapwa, Tunying. At malamang ito na yon. Ang tanging magagawa ko lang subukang kausapin si Ate Carmen. Magdasal ka na rin at humingi ng tawad sa Panginoon. Yun lang maipapayo ko sa iyo. Humagulgol ng iyak si Tunying matapos ang pag-uusap naming yun. Hindi ko alam na yun na pala ang huli kong pagkakataon na mabisita siya. Dahil makalipas lang ang ilang araw, pumanaw si Tunying. Naisip ko kung bakit naging masama si Tunying. Malamang ay hindi naging maganda ang kabataan niya noon. Naging mahirap sa kanya ang maging mabuting tao dahil nga sa mga taong nakapaligid sa kanya. Laylay ang balikat na umuwi ako sa aming bahay. Napakunot-noo ako nang makitang maraming tao sa labas at mukhang nagkakagulo. Dahil nagtataka, kaagad akong napalapit sa kanila. Halos takasan ako ng ulirat nang makita si nanay na umiiyak habang nakatingin sa nakabitin na katawan ni Ate Carmen. Nagbigti ang babae at hindi nang hinayang sa dapat sana ay magandang balita para sa kanya na ibabalita ko. Diyos ko, anong nangyari? Ate Carmen, bakit mo ginawa ito? Paano na ang mga anak mo? Ate! Bulungan ang maririnig sa paligid. Halos hindi na nga ako makapagsalita ng maayos nang lumapit sa akin ang matandang mambabarang na si Aling Maria. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ng nakabitin na katawan ng babae.
Matapang na babae. Hindi natatakot sa kamatayan. Ginawa niya ang sinabi ko sa kanya. Ano? Bakit niyo po sinabi sa kanya yon, Aling Maria? Matagal nang nalulunod sa depresyon si ate. Tapos inutusan niyo pang magbigti. Natural gagawin niyang sinasabi niyo. Kung hindi marunong lumaban sa kalupitan ng mundo ang isang tao, mainam na kung mamamatay na siya. Kesa naman sa malunod sa hirap at magdusa. Wala silang mapagtataguan sa mundo dahil lahat ng nasa sulok nito ay puno ng pagsubok. Hindi niyo ho siya dapat na sinali sa kalokohan niyo, Aling Maria. Matanda na kayo eh. Gusto mo bang makatikim ng lupit ng kakayahan ko, ha, iha? Huwag niyo ho akong takutin, Aling Maria. Para niyo na ho akong apo. Alam niyo kung anong pinagdaanan ko. Kayo ang naging gabay ko noon, hindi ba? Kaso lang hindi ako kagaya ni ate. Pinili kong mabuhay para sa pamilya ko. Bumangon at magsimulang muli. Inalala ko ang mga panahong paslit pa lamang ako at wala pang ibang laman ng isipan kundi puro laro. Noong iiwan ako nila tatay sa bahay ng tiyuhin kong walang ibang ginawa kundi ang alagaan ako, nasa kalaunan nahaluan ng mali siya, nalagyan ng pagnanasa. Ang dating tagu-taguan naming nalagyan ng premyong humahantong sa kama. Gustong-gusto kong magsumbong noon pero hindi ko alam kung kanino. Marami akong gustong gawin, gumante, ipahiya ang tiyo ko at lahat ng kasamaan na ginawa niya sa akin. Nanggigigil akong isigaw yun sa mundo. Pero naisip ko, tama ba ang gumante? Ang sabi ko na lang hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin. Naririnig ang bawat salitang ating sinasabi. Nararamdaman ang pusong nasasaktan at nagdadalamhati. Pero ang bawat pagkakamali, may nakatakdang kapalit. Hindi nag-iisa si ate sa kanyang pinagdaanan. Lingid sa kanyang kaalaman, mas masahol pa nga ang karanasan ko sa kamay ng mapang-abusong lalaki. Pinagsamantalahan ang kainusentehan ko at ang musmus kong pag-iisip. Tigmak na sa luha ang aking mga mata nang matapos kong alalahanin ang aking nakaraan. Nagulat ako kasi inalo ako ni Aling Maria, ang magaan niyang kamay na humahaplos sa aking ulo. Si Ate Carmen, kailangan kong tulungan si tatay na ibaba siya. Hayaan mo na ang ibang tao, iha. Wala naman silang ibang alam kundi ang mang-usyoso, manghusga. Hindi nila alam ang bigat ng bawat pagsubok, ang lalim ng dulot ng sakit na pinagdaanan ng mga kagaya natin. Ikaw, ako, si Carmen. Tingin nila tayo na ang masasama, tayo na ang kinatatakutan. Pero hindi nila alam na ang mga kagaya nating puno ng katapangan ang siyang maraming tinatagong pilat ng nakaraan. Magpakatatag ka, iha. Iba't ibang klase ng paglaban naman ang pwede nating gawin. Sa kaso ni Carmen, pinili na niyang tapusin ang kanyang paghihirap. Pero kawawa naman ang mga anak niya. Teka, ang sanggol! Iniwan ko si Aling Maria sa labas ng bahay at dali-dali akong nagpunta sa kwarto ni ate. Nasa kama ang sanggol pero nagtataka ako nang hindi na gumagalaw. Nanginginig kong nilapitan ng kama at tinunghayan ng bata. Nanlaki ang aking mga mata. Pinaglipat-lipat ko ang aking tingin sa bangkay ni ate at sa sanggol. Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang bata? Huli ka na, Delis. Inialay na niya sa akin ang anak nila ni Tonying. Marahil sabay-sabay nang bumabiyahe ang kanilang mga kaluluwa ngayon sa dulo ng mga alapaap. Tinanggap niyo ang sanggol, Aling Maria? Ha? Hindi, pero siya na ang gumawa. Inialay niya ang sanggol sa aking puon. Diyos ko, bakit ate? Bakit? Malungkot at naiiyak kong pinagmasdan ng lampin kung saan ang nakabalot ay hindi naman talaga sanggol kundi kasukat niya lang na katawan ng saging na nagbago din kaagad ng anyo pagkatanggal ng pinagsabitan ng katawan ni Ate Carmen sa banda kung saan siya nagbigti. Hindi na kinaya ni Carmen ang kalungkutan. Sa sobrang galit niya kahit ang sanggol at sarili niya ay inialay niya para magtagumpay siyang mapadapuan ng karamdaman si Tonying. Kawawa naman po ang bata. Ang panganay niya maaga ring naulila. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang mga nangyari, iha. Alam mong isa akong mambabarang, pero kahit kailan, hindi ako magsisisi sa ginagawad kong kaparusahan.
Binabarang ko lang ang mga taong walang konsensya kagaya ng tiyo mo. Naalala ko ang naging karamdaman ni Tiyo nang magdalaga na ako. Kagayang-kagaya yon sa nangyari din kay Tunying. Buhay pa lang pero nalulusaw na. Parang nagiging nana. Nakakadiri, mabaho at nilalangaw. Tandan-tanda ko pa nung humingi ng tawad sa akin si Tiyo, naghihingalo na siya. Dala ng matinding galit, hindi ko siya pinatawad. Nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Pero ngayon, napakaraming bagay ang napagtanto ko. Una, ang maging mapagkumbaba. Ikalawa, ang magpatawad. Mahirap sabihin ngunit kailangang subukan. Ikatlo, ang pagtanggap. Lahat ng iyon taglay ko na ngayon. Pumapatak ang luhang bumulong ako sa hangin. Alam kong may katagalan na pero Tiyo, pinapatawad na kita. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa kasama nila Tunying, Ate Carmen at Kuya Fidel, maging ang bagong silang na sanggol. Tama yan, Iha. Yan ang magpapalaya sa'yo. Ang tanggapin mo ang mga nangyari at itago ang alaala ng nakaraan, kapulutan ng aral at magsilbing gabay hindi para sa'yo, kundi para sa mga taong kagaya mo. Salamat po, Aling Maria. Masama man ang naging dating ng pagkamatay ni ate para sa akin. Alam ko namang desisyon niya yon at wala na tayong magagawa pa ron. Ipagdasal na lang natin sila. Tanging nasabi ko na lamang sa kanya. Bago ko makalimutan, si Aling Maria din ang tumulong sa akin noon na makapaghiganti kay Tiyo. Binarang niya ang taong naging tinik sa buhay ko. Dahil sa kanya nakausad ako. Nakalimutan ang mga masalimuot na kahapon. Isa po akong biktima ng karahasan, panggagahasa, Miss Winnie. Pero lumalaban at sa mga taong nakaranas ng kagaya ng sa akin, hindi pa huli ang lahat. May oras pa para lumaban, itama ang mali at bumangon sa pagkakalugmok ng sakit na naranasan. Sa ngayon dalaga pa rin po ako, hindi na ako nag-asawa at naging nanay na lamang ako ng anak ni Ate Carmen. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto ng walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Mean Villegas at sa Villegas at Gebora family from Laguna, kay Miss Pinky Hepertor, Ma'am Corazon Arañas, Miss Nancy Makasakit na nag-comment sa ganti ng naghihinagpis na kapatid upload. Ang sabi po niya, ni isa daw po ay wala siyang pinapalampas na kwento natin at kasama niya ang mama niya sa pakikinig. Salamat po ma'am. Kay Ellen Joy Rianzares at sa mami niya na si Mami Lena Padulina from Cosmo Medical sa Malvar, Batangas, kay Jenilyn Jacobe, kay Cherrybell from Norway, kay Lian Dalian, Miss Angelina Ignacio from California, kay Sir Ronnie Cortero from Camarines Sur, kay Miss Melody Soriano, Emma Abalante, Gliceria Gonzales, Grace Adel, Glyza Gamboa from Gapan City, Nueva Ecija, kay Miss Joy from Look Romblon na lagi pong nag-heart sa upload natin, kay Miss Cel Ordanyez, Miss Charito Conejos, Ma'am Rosemary Sabandeja from Cebu City, kay Ace from Baliwag, Bulacan, Miss Nympha Estares from CDO, Miss Lisa Fancubila at kina Kendra at Kurt from Valenzuela City, Sir Ramil Fariolin from Cavite, Ma'am Jane Rose Bison at sa Bison at Caceres family, sa mga OFW natin kagaya po ni Bingaton na nakikinig lagi sa atin, kay Lori Ann Vitalicio na new fan daw po ng ating channel, kay MK Huang, kay Ephraim Chan at Logan Chan, kay Ma'am Sonia S., Ma'am Lourdes Sanchez from Italy, kay Ma'am Edna Apelo na hindi raw po mabubuo ang araw niya nang hindi nakikinig sa atin. Salamat po ma'am. At sa mga regular listeners natin na sina Ma'am Milrose Demate, Miss Rosalina Bogayon, Ma'am Lydia Lopez, kay Vampire o I Love Traveled, kay Ma'am Basanta Mila, Eneria Family at Len TV, Ma'am Vicky Yabot at kay Sir Jaime Constantino. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.